Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Sa
Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ngayon ay alam kong mahal mo ako, kaya't mahal na mahal kita. Nagtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, at mahal ko rin siya. Ngayon ay alam kong mahal mo ako, kaya mahal na mahal kita. Nagtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, at mahal ko rin siya. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Ako'y buhay lang dahil sa'yo, aking Panginoon. Walang ibang makapag-iligtas sa akin, kundi ikaw, Jesus. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Kahit kailan, kahit saan, magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Wala nang iba kundi ikaw, Jesus, ang aking pagkakatiwalaan. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Sa anak ng Diyos, sa anak ng Diyos, sa anak ng Diyos. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. Sige, tayo po ay muli nag-aanyaya sa inyo na samahan tayo sa umagang ito sa panibagong segment ng ating GMJ. Sige, pangunahan tayo ng isang panalangin ni Pastor Fred. Manalangin po tayo, takila namin ang buhay na Diyos na nagtuturo sa amin ng katotohanan. Katotohanan hindi mapasusubalian sapagkat ikaw ang nagsabi nito, Panginoon. Katotohanan kaming lahat ay mahal na mahal na mahal mo. At ni isa man sa amin ay ayaw mong mawala sa iyong piling. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, mangusap ka sa aming lahat. Kami po ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. At Purihin ang amen. Panginoon.
Yan. Binabati po namin ang ating mga kapatiran sa Comfy Family News, North, East, West, and South, at lahat po ng ating mga outreaches, ating Metro Manila prayer groups. Lahat po kayo mga kapatid ay binabati namin, ang ating mga tithers, supporters, at ang ating mga kapatiran sa ibang bansa. Lahat po ng mga naka-online viewers, kayo po ay alam po namin na blessed na blessed. Saan man kayo nandoon, purihin ang Panginoon. Nawa kayong mapagpala sa araw na ito. Sige, basahin muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Ephesians 5:2. Ang sabi po, and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Sa Tagalog po, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yan. Kaya wag nating sayangin ang ating salvation na inoffer na yan. Napakamahal po. Ang buhay po ng ating Panginoon ang naging kapalit. So, sa umagang pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating series ng justification na last week po ay tinika po natin yung endurance to keep justification. At alam naman natin na doon nga sa Hebrews 12, siya po, si Jesus Christ ang pinaka-good, the best example of endurance. Kaya ang payo ni Lord doon sa Hebrews 12, fix our eyes on our Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Because the judgment day is coming, for sure. Hindi po makukan yan. So, as justified Christians, it is important that we have to keep in mind that the enemy, Satan, is always at work to prevent us, we, the chosen people, the justified people, to enter our final destination, which is heaven. So, bago kami magpatuloy, let us sing this, yung isang luma nating awitin. I think this is not original and this is standard, pero matagal nang hindi inaawit ito. Sige, awitin natin, mga kapatid. Oh, Heaven is in my heart. Oh, heaven's in my heart. One more time. Oh, heaven's in my heart. Oh, heaven's in my heart. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, heaven's in my heart. Oh, heaven's in my heart. So, sabi, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yan po ang dati nating kalagayan before nang nakilala natin si Lord. Kaya sa silong ng langit, walang ibang pangalan ang ibinigay para sa ikaliligtas ng tao. Kaya awitin din natin to bilang ating worship. Katangi-tangi ang pangalan mo. Purihin ng Panginoon. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko,
bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Purihin ang Panginoon. Napakamakapangyarihan ang pangalang Jesus. So, as we enter the spiritual background, sabi nga natin sa pagtuturo last week, the Lord provided us all the weapons to combat Satan in Ephesians 6:10-20 to help us attain victory by the power of the Holy Spirit against all the schemes of the enemy. So, wag tayong mag-alala, mga kapatid. Ang Panginoon hindi pababayaan ng kanyang mga anak na mawalay sa Kanya. And we were also taught that ang warning po, wag lang ikaw umalis. Ang sabing gano'n niya. Kasi ang warning, if we are not going to take yung full control o full ingatan, di ba? To keep that remain in the Lord, di ba? We will return to our old self as is described in Luke 11 and 2 Peter 2:20. Mas malala, mga kapatid. We will be at our worst. So, let's remain in the Lord para yung ating, let us keep the endurance to keep our justification. And we ended up in the topic of judgment on lukewarm Christians last week sa Revelations 3:14-20 sa church in Laodicea. And today we will continue and let us read our word in Revelations 3:3-6. Pastor Fred? Okay. Nandito po ang divine truth, the unveiling, and the apocalypse of the Bible. Revelation 3:3-6. Remember, therefore, that you have received and heard. Hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. This is the word of the Lord. Praise to your Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Sa katotohanan na ihahayag mo sa amin na kaming mga anak mo, pinili, the very elect of God, ay mamuhay ng naaayon sa iyong kagustuhan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. So, meron po kaming isang nabasang libro. It is yung parabang lahat ng sa scripture. Sabing gano'n niya, say it in 10 or less, in words in 10 or less, 10 words, sabing gano'n niya. So, itong second coming, pagpalagay natin sinabing second coming, how will you describe second coming in words 10 or less, di ba? Yung 10 letra na, o kaya mas maikli sa 10. Ang sabi po doon sa libro, second coming is Christ will gloriously return as conquering king and judge. Ganyan niya i-describe ang second coming. Ulitin mo nga ulit. Sabing ganon, ang second coming is Christ will gloriously return as conquering king and judge. So pagbalik ni Lord sa second coming, He is the King of Kings, the Lord of Lords, and He will be our judge. Sabi nga, kaya wala nang sabi nga ganon, that there will come a time na yung John 3:16, yung invitation to, come, dito ka, matatapos rin yon. Kasi, tapos na. Kaya itong judgment na to, ay darating ang oras na kinakailangan bigyan natin ng napakalaking importansya. Sabi nga, among the many prophecies about the coming Messiah, were prophecies about His second coming. Maraming propesiya, pero karamihan ng propesiya na yan ay sa kanyang pagbabalik. Christ's two comings were combined in the same context. So,
Yung unang pagdating ng Panginoon, yung tinatawag nating Advent, no? First Advent. At saka yung Second Advent, they were all comprised in the book of Isaiah. Sabi nga natin, yung book of Isaiah is a mini Bible. Kasi 66 chapters yun eh. Yung book of Isaiah, yung 66 chapters na yun, kumpleto. Lahat po ay nandoon. Ayan ay na-combine po yan sa Isaiah 61, 1-3 and Luke 4, 17-20. Alam naman natin na ito yung dineclare ni Lord na the Spirit of the Lord is now upon me to heal the 61, broken heart. So, 61. at saka sa Isaiah 61, hindi ba? Luke So, 4. oo, yun din yung sa Old Testament, Isaiah 61, at ang fulfillment no, idineclare ni Lord sa Luke 4. Prophecies about His first coming emphasize His suffering and death. Doon sa first coming niya, nandun yung kanyang birth, tapos yung kanyang suffering sa Isaiah 53, while prophecies about His second coming describe His power, authority, and glorious rule of the earth sa Isaiah 11. So He confirmed that everything written about Him would be fulfilled in Luke 24:44. Lahat po ito, lahat ng sinasabi, lahat ng sinabi sa propesiya, lahat ng napag-aralan natin, lalong-lalo na ngayon sa Hebrews, yung book of Hebrews na sinasabing the Old Testament of the New Testament, the book of the Old Testament in the New Testament. So, pag tinignan po natin, lahat po yan ay mapufulfill. Wala pong maiiwanan. Lahat po yan ay magaganap. Kaya sabi nga dun sa Luke 24:44, He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, prophets, and Psalms." So, mismo si Lord ang nagsabi na walang hindi magaganap. Kaya kapag ka sinasabing, uy, ang daming nangyayari, ganyan-ganito, yung may lindol, may gera, it is written. Nakasulat po yan, mga kapatid. Huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka. Marami nagkiklaim na, I am the Son of God. Huwag kang magtaka. Darating yan, nakasulat rin yan. At saka yung mga nagtuturo ng mali, huwag ka rin magtaka, maraming false teachers rin ngayon. Kaya napakahalaga na tayo po ay nandito sa katotohanan. Huwag nating pabayaan na tayo ay madaya. When Jesus taught about His passion, He also spoke about His glorious coming accompanied by all holy angels and bestowing rewards. So, doon sa ating mga Bible study, pinag-aralan natin yung mga anghel, ay talagang may mga anghel, gagamitin po yan, lalo na sa second coming. Sila po ang may trumpeta. Tot. Pagka narinig na natin ng trumpeta, ayan na yan. Oo. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi nga ganon, Matthew 16, from the time on Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, and He must be killed on the third day to be raised. So, isinulat po yan. Or the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done. Yung reward po ay sinabi rin ni Lord yan sa Revelations. Sabi gano'n niya, I am coming soon and your reward will be, I will bring your reward. Sabi gano'n ni Lord. So yung mga reward, yan ay bawat isa, yung paborito ng aking hipag, yung 1 Corinthians 15:58. Sabi niya, alam mo, totoo yan. Nagaganap sa akin. Kasi sabing gano'n niya, when you serve the Lord, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Palaging rewarded. Kaya this would be seen and heard by all. The Son of Man coming with heavenly clouds, power and glory, along with the sounding of trumpets. So, to lahat na ito ay magaganap sa second coming of our Lord Jesus Christ. So, tawagin ko na po si Pastor Fred kasi kung totoong nandito yan, ito po ay nakasulat, magkakaroon talaga ng Judgment Day. Dahil kaya tayo ay na-justified, we are found not guilty. Pero yung kapag pinabayaan mo, yung justification, merong mangyayaring hindi maganda sa'yo. Pero doon sa mga hindi nagpabaya, those who remain, yan, ito po ay magaganap na tayo po ay maririwardan on the last days. But, what happened ngayon doon sa mga hinagpabaya? So, tawagin ko na si Pastor Fred para sa kanyang topic. Ang title niya is, Are you ready to meet the Lord? Pastor Fred. Si Apostol Pablo, ready talaga yan. 17 years soul searching. In Galatians 1:12, the revelation of Christ Jesus, the gospel
he is preaching was revealed to us 17 years souls searching. In Ephesians 1:17, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. Kinailangan niya. Sa 1 Peter... Basahin natin yung Oh, Ephesians sige. 1:17 sa Tagalog. Idinadalangin ko sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang malwalhating Ama, napagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ayun. Yan. Lubos na makilala. Hindi basta naupo, nag-preach, pinag-aaralan po lahat yan. Si Apostol Pablo, 17 years soul searching. At sa Peter, 1 Peter 1:13, the revelation of Jesus Christ. Siya is sober at hopeful si Peter. Yeah. Darating at Sige, 1 Peter 1:13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin upang maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. okay. So yung Judgment Day will be done. Hindi pwedeng hindi. It will be displayed because of the glory of God. Judgment Day also, everyone will receive a final righteous judgment from their Creator. Kaya huwag tayong matatakot. Are you ready to meet the Lord? Matthew 24:44. You also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect it. Alam din naman nyo, nakapanood din kayo ng sine. Left behind. Sinong naiwan? Mga nagturo. Yan. Di ba? Okay. Yung pastor. Kaya doon sa Jude 14, pakibahasa nga, Jude 14 and 15. Jude 14 and 15. And Enoch also, the seventh from Adam, Jude prophesied of this, saying, Yan. tingnan. Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment upon all and to convict all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Basahin natin sa Tagalog, mas Juan. Sa Jude, no? Sa Tagalog po sa Bible is Judas. 14 to 16. Ang sabi po, tungkol din sa kanila, pahayag ni Enoch. Si Enoch, Old Testament ito, no? Nakabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Naku, panahon pa ni Adan. Sinabi niya, tignan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel upang hatulan ang lahat. Prophecy po ito noon panahon ni Enoch. Noong pa man ay na-prophesy na ang judgment. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ang mga taong ito'y walang kasiyahan, mapamintas, sumusunod sa kanilang mga pagnanasa, mayayabang at sanay mambola para makuha ang gusto nila. Ano Nako, ka mo? mambobola. Kaya, hindi. Oo, huwag mo akong tingnan. Hindi. Noon yun. Noon Dati yun. Pero ngayon, katotohanan na. Oh. Ay, believe. Ang pinakamaganda rin kung nabobola ka nung araw sa mga babae. Ito pinakamaganda. Wala na. Tapos na.
Oo. Alam niyo po ba talaga, hindi ko pinaniniwalaan talagang mahal ako nito noon. Akala ko, ako'y isa sa kanyang kliyente dahil ahente siya na binobola niya. Talaga po, ang hirap pong paniwalaan na kasi sanay siyang sabihin sa lahat ng babae. Yung sinasabi niya sa akin, naririnig ko rin sinasabi. Parang si Minister Jerry. Si Minister Jerry, pagkayan sapat na ang buhay ko. Lahat sinasabihan niya, ganyan, di ba? Sasabihan niya lahat ng tao. Wag mong Hindi, ilaglag. that is truth naman. Hindi Wag naman mong ilaglag lalaglag. si Minister Pero, Jerry. Wag mong yan, ilaglag. Hindi. hindi, mahal ko yan. Kasi, oo naman, anak ko yan eh. Kaya naman ay katotohanan naman na talaga namang yun na naman ang nagpapakiliti sa mga member. Hindi ba? Totoo naman yan eh. Pero isang bagay ito. Huwag na tayong tama na yung laglagan. Oo nga. Hindi ko nilaglag yan kasi ikaw ang unang bola. Ito ha. Walang laglagan. Ako mag-82 na. Oo. Ako ay tumatanda ng pasulong. Oo. Hindi paurong. Amen po yan. Oo. Kaya ganyan tayo dapat. Yan. Purihin ng Panginoon. So, panahon pa ni Enoch, na 7th generation po ni Adan, ay na-prophesy na magkakaroon talaga ng judgment day. Mga kapatid, kaya yun po ay hindi natin, ito ay talagang pinatototohanan ng ating scripture. Yan. So, Sige. Sa verse 20, but, ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Verse 21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Napakaganda. Oo, ng napakaganda. Sa encouragement. Tagalog po ng encouragement nato ni Jude. Sabing gano'n niya. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. So, napakagandang mag-endure tayo, na tayo po ay mag-stay with the Lord habang tayo naghihintay ng judgment. Hindi lang po sa Matthew 24:44, sa Amos 4:12, ganito po. Therefore, kung ganon, this is what I will do to you, Israel. And because I will do this to you, Israel, prepare to meet the Lord. May darating na judgment day. Yung Tanong. salitang prepare to meet the Lord. Maghanda. Tanong, are you prepared? Amen. Am I prepared? Ito yung ating accountability. Have you really, truly opened your heart to Jesus? Are you fair? Are you righteous because of Jesus Christ? Have you repented of all your sins? Jesus is the appointed judge to forgive. Walang makapagpapatawad ng kasalanan kung hindi ang ating Panginoon. Are you truly sorry for all the wrongdoings with other people? May accountability tayo. So tanungin natin given. yung sarili natin. Tanungin natin sa nakapag-account na ba tayo? Amen. In Romans 14:10. Ganun din yun, hanggang 12. So, I ask myself, what preparation have I made for my life? Money? Paano ka naghahanda para sa end Marami kang pera? sa huling araw mo? Marami kang property? Meron kang kaisa-isang asawa? May mga anak? Am I the president of a big corporation?
I have given part of my big wealth to charities. People praise me for all the good works I have done to them. Kaya pag minsan tatawagin ako ng nasaan po yung presidente nitong eskwelahan na ito? Bibitawan ko na yung walis. Dali, tatawagin ko. Paglabas ko, ano pong kailangan niyo? Hindi po yung nagwawad sa president. Ako nga po yun. Kaya, okay, marami roon. Marami roon ganun. Okay. I have secured life insurance. Yan. Handang-handa na ako mamatay kasi may Coverage in case I die. I have many memorial, plan. memorial plans. Meron pa din akong yung columbarium. Meron ako. Dami ako niyan. Gusto ko bigyan pa kita. Ayan. A place for you to bury me. Ganyan ba ang paghahanda natin, mga kapatid? Nothing namang masama more to doon. prepare. Wala For namang I masama. am a good man. I am not a lazy man. Look at the ants. Hindi tumitigil. Napakasipag yan. Pero ang pinaka-masakit nito, hindi yan pinag-uusapan ng atin. Maaaring nakaprepare ka sa lahat. Pero yung ating buhay, are we prepared for eternity? Yan. Yun kasing mga taong medyo ayaw tumanggap ng ganitong mga pagtuturo, lalong-lalo na kay Lord, di ba? Wala akong panahon niyang ganyan. Kasi lalo na pag sinabi niyang, mag-repent na tayo, hindi ba yun doon kay Peter, doon sa Acts? Sabi niya, anong magre-repent? Anong ipagre-repent ko? Kasi yun nga yung sinabi, ang bait ko naman eh. Wala akong inaagrabyado, nagbibigay ako sa charity. Lahat nga na empleyado ko, naku, binibigyan ko pa yan ng mga lupa at saka bahay. Pabahay sila sa akin, ang kanilang bonus, kumpleto. Sabi niya ganon. And I go to church, I have so many good works. Kaya i-repent ko? Ganyan ang mga tanong ng mga taong nakasalalay ang kanilang salvation sa good works. Sabi niya, alam mo naman, ang dami kong, busy-busy ko ngayon. Kung hindi wala kang appointment sa akin, hindi kita kakausapin. Hindi ka po pwedeng lumapit sa akin na wala kang kwan. Alam mo yan, you know that. Diba? Ganyan po yung mga tao na yan. Basta, kailangan mo pera, punta ka sa sekretary ko, issuehan kita ng cheque. Ay, tsaka, palagi ako nagpupunta sa pastor ko o kaya sa priest. Kaibigan ko nga sila eh. Nire-recite ko nga yung sa pare pag ako nagkumpisal. Lahat ng sinasabi sa aking parusa, kahit na ilang istasyon ng panyan, i-recite ko. Kahit na ilang mysteries yan, i-recite ko yan. Kahit na ilang panyan. Kahit na 50 times yan, 20 times. Kahit na ano sinabi ng pare sa akin, susundin ko. Umibili pa nga ako na estampita eh. Hindi ba yung maraming indulgence? Pagka tinitingnan ko, pagka ni-recite ko yung prayer na yon, kung ilang indulgence, kung ito makakapagdala sa akin sa langit. Sabi yan, I tried all these things as required by my denomination. Kung ano man yung pinaniniwalaan ko, kung saan man ako nandoon. Di ba? And I have done this all by faith. Hindi ba ang sabi niya, everything that is of faith is not a sin. Yun ang pananampalataya ko eh. Anong kumanin mo? Pero naririnig niya. Tandaan natin mga kapatid, on the last days, when the good news is being preached, then the end will come. Huwag mong sabihin na hindi mo narinig. Napakinggan mo yan. Lahat po ng means of media ngayon, nagsasabi na kinakailangan mong magbasa ng Biblia, lumapit sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas para ka maligtas. Hindi ka maliligtas ng mga good works mo at kung ano-ano pa yan. Kinakailangan maging seryoso ka sa relasyon mo sa Panginoon. Yan. Hindi masama yung paghahanda ng mga ganong bagay. Hindi masama. Hindi Talaga talaga naman masama. dapat para hindi mahirapan yung mga mahal mo sa buhay kung kailan kung saka hihingi ng abuloy para ipalibing ka. Tama lang yun na meron ka. Ako meron eh. Oo, may Meron memorial ako plan gusto tayo. Lahat. Gusto mo kayo unang gumamit? Oo, hindi po masama Hindi, yan. marami Hindi daw. po masama. Wala, hindi namin sinasabing masama. Pero, napakahalaga ng paghahanda ng ating
kaluluwa. Kung saan tayo pupunta, mga kapatid. Meron Yun. akong bilhin nung araw, 10 eh. 10. Wala Salamat na. sa Diyos. Binenta mo rin. Wala akong ginamit doon. Hindi masamang maghanda. Kasi baka yung maiiwan mo. Magkakaproblema pa. Marami ngayon nagpapaserox ng kahapon meron na naman eh. Oo. Doon po sa amin sa Antipolo, palagi may kumakatok. May dala-dala pong death certificate. Ipinanghihingi ng kwan. Ipinanghihingi ng abuloy. Lagi pumunta ka man Buti sa na lang tapat. yung aming kapitbahay, palagi sinasabihan kami, ilang beses nang namatay yung nanay niya. Papaserox ng Papaserox, ng oo. death certificate. Oo. Eh Yan. kung hindi ka wise to the only wise God doon sa Jude. Okay. Tapos na po tayo. Nagkakaunawaan tayo. Okay. Sa Acts 20, Verse 20. you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Sa Amen. mga prayer meeting, may mga face-to-face na tayong lahat ngayon. May GMJ, may Bible study, may Sunday fellowship. Nako, salamat sa Diyos. Wala po tayong itinago, mga kapatid. Lahat po ay itinuturo natin. Yan. Kaya nga yung... Meron pa bang magandang legacy na iiwan ka? Than the transformed lives for all eternity. Meron pa ba kayong ibang legacy na Yes. maiiwan? sa mahal mo sa buhay. Baka mamaya Pag-aawayan lahat yun, 100% yung mamaya pag-aawayan. nandun ka habang tinitignan ka dun sa kabaong mo. Kawa, pinahirapan mo ako nung dinuduro ka pa. Meron nga ako isang bisita ng isang araw, yung may Baka, bisita ako. ang bigat noon, di ba? Overseas contract workers. Yes. Maraming pera ng umuwi. Ibinigay lahat doon sa mga kapatid. Kamag-anak. Oo. Pinabanahan. Lahat. Hindi Walang na. itinara, konti itinara sa kanya. Dumating ang time na nangailangan. Nagkasakit. Nangailangan. Para yung kaya, Parkinson's. Oh. palimos po. Palimos po. Tapos humihingi ng tulong sa kapatid. Ano man sabi? Hindi man ako humihingi sa iyo. Binigay mo sa akin to. Oo. Sabi niya, hindi ba? Hindi ko naman, ewan. hindi niya tinanaw na utang na loob yung inabot sa kanya nung bagong dating yung kapatid. Sabi Wala, niya, ano. hindi naman kita ni-require na bigyan ako. Kusang loob mo naman binigay yan sa akin. Sabi gano'n niya. So, hindi ko utang na loob yan. Okay. So, Can ang you sakit think po. of any commission na tinanggap natin sa Panginoon? Other than the commissions that you receive doon sa mga ibinebenta mo. Oh, pagpalagay natin, Even ahente in ka. the fellowship. Nagbebenta ka sa Kasi nung araw, ganyan ako. salamat sa Diyos, tumanda ng pasulong hanggang sa fellowship. Thank you, Lord. Naghahanap po ako talaga. Totoo yun, naghahanap ako ng kliyente sa fellowship. Bumubulong po ako sa akin, mo na lang pa-insure yung kotse mo, yung bahay mo, kailangan ganun. Kumuha ka ng ganito, ganyan. Kakahiya, ano? Buti na lang Pero nagising kung ako. ikaw ay full-time worker, umaasa kay Lord, binibiyayaan namin tayo ni Lord. Anong legacy ang pwede nating iwan? Natutuwa po ako dun sa comment ng isa nating kapatiran. Siya po ang dentista ng Comfy. Sabi niya, hangang-hanga raw siya sa ating mga manggagawa na iniwan natin ang ating mga trabaho for the sake of preaching the gospel. Sabi niya ganon, biruin mo. Kaya po nakakahiya po talaga pera po doon sa mga member na talagang hindi naman yung mga naghahanap buhay hindi po kayo kasama dito mga kapatid. Kami po lang na nag-sign up kasi nagsa-sign up ka po para ka maging full-time worker.
i-dedicate mo yung sarili mo para kung anong word na tinanggap mo, magsa-sign up ka para ka mag-serve kay Lord. At i-sinurrender po namin talaga ang aming mga hanap buhay. At talaga namang kami po ay 100%. Kung meron man kaming natirang mga hanap buhay, yan po ay may preference po ang gawain ng Panginoon. Yun po ay additional na lang doon sa kasama na lang po yan. Mga datihan na naming hanap buhay yan. Pero inuuna po namin palagi ang Panginoon. Kaya sabi ganun nung ating dentista, sabi niya, kaya hindi ko kaya yan. Kasi hindi naman ikaw nung ganyan ang pagkakatawag sa iyo. Alam mo ba kung wala ka, paano naman ang mga ngipin namin? Yan ang service mo kay Lord. Kaya natuwa rin siya, sabi gano'n niya. Alam mo bang full-time ka rin? Dahil full-time kang dentista ng lahat ng comfy workers. Kaya natatawa siya sa amin nung kasi every time na makikita niya kami, yung paghanga niya raw, hindi niya maialis na i-declare sa ating mga manggagawa. Purihin ng Panginoon. Okay, ito yung commission natin na tinanggap. Matthew 28, 19, 18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Tanong, but are you really ready to meet the Lord? Ready ba tayo talaga? Galatians 3:22. But the scriptures has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. Sa Tagalog version, Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos na matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Ang ipinangako ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. So almost everyone today believe that the world is going to end. All the signs of time show that it is nearing the end. Nakasulat po yan. In the New Testament, the new birth is also mentioned. You must be Born again. born again. Yung repentance na sinasabi natin, ipinaliwanag na naman sa atin yon, is mentioned 70 times. That is contrition resulting to change of heart and life. Yung repentance, nagbabago ng pamumuhay natin. At yung ating mga puso from in to outside. Hindi outside in. Buhat sa loob, papalabas. Baptism is also mentioned 20 times. Tinake up na rin po natin to. Dying to self, raising to new life. This represents Christ's death and resurrection. Kaya pag nakikita natin, napunta ako sa Philadelphia kasi, yung Noah's Ark, pati sukat, pareho, lahat pareho. Philadelphia ba yun? O Kentucky? Sa Amerika. Napakaganda. Oh. Paano na-purify yung tubig na iniinom nila for 40 days? Paano ganito? Paano ganito? Paano lahat ng pagkain ng mga 40? Saan dumudumi yung mga tao? Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa kanila. Amen. So, Jesus said that as the days of Noah, where shall also be
The coming of the Son of Man. The coming of the Son of Man. Yan. Matthew pana- 24. Matthew 24, 36 to 39. Ang sabi po, yung panahon po ng pagdating ng Panginoon ay matutulad sa panahon ni Noah. Yung po ano yung nangyari, ganon-ganon, di ba? Everything that is written before is happening again. There's nothing new under the sun. Kaya sabing ganon sa verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang tao'y nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalaya na nangyayaring hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Puro Oo, puro party. Pagka puro tayo ang kaisipan natin, puro pagsasaya. Lahat, party, tapos na yan eh, di ba? Pasko, guilty naman tayo lahat yan mga kapatid. Kaya lang, kapag ganito na ang pinag-aaralan, mag-review tayo, sabi nga ganun, tayo ba talaga ready? Kaya talagang yung repentance talaga ay napakahalaga. Kasi lalo na tayong mga manggagawa, ang sabing ganun sa atin ni Lord, hindi ba? Yung civilian affairs, do away with it. Hindi na kayo ganyan. Tinawag kayo para lalo na sa yung mga boss nga, hindi ba? Pag leader ka, na-take up na namin po ang servant leader. It's not the same as those people in the world. Kayo bilang leader, mas dapat naging servant kayo. Dapat mas tayo pa ang naglilingkod. Kasi napakabigat po talaga. Kapag kasalita ng Diyos, sabi nga ni Lord, on the last days, hindi na ako mag-judge sa inyo, kundi ang salita ko ang maghuhusga sa inyo. So lahat ng mga salita ng Panginoon ay babalik sa atin niya. Ibabalik, ginagawa mo ba yan? Totoo bang yung pinamumuhay mo yung sinasabi mo? Napakabigat po. Lalo na, tandaan natin, tayong mga nagtuturo will be strictly judged by the Lord. Okay. Napakabigat po. Napakasarap na. Hindi nila namamalayan ang mangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. What was in the word written? It was a word written wherein marriage was abused and violence prevailed. Na-abuse ang pag-aasawa. Kahit na mga binata at dalaga. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ang pinakamasakit Inabuse ito na, binibless na, kinondon pa ng mabigat po ito. Yung mga Sa totoo lang. dalaga at saka binata nagsasama Nang walang kasal. ng hindi kasal. Dinanas ko po yan. Salamat na lamang sa Diyos. Pinatawad po kami. Grace and mercies of God. Hanggang doon na lamang ang pasasalamat namin sa Panginoon. God is warning us through television. Mas marami, mas mahaba ang inuubos ng tao sa ngayon dahil wala silang magawa, nanonood ng television na kung ano-anong klase. Tayo ba yon o hindi tayo yon? I'm asking us. Newspapers and other kinds of media like Facebooks, text, lahat ng klase, nandito na lahat ang On the last days kasi, Tingnan science na natin, po yun. Alam nyo, tingnan ayun nga, na-share ko na one time Tingnan dito. natin kung negative Yun pong o positive. yung paper money, yung Cashless. cashless money. Cashless. Oo. 1985 namin, na-share na namin sa inyo, yung librong nabasa namin, 1985, yung author na yon, sabing gano'n niya, we are being prepared on the last days, yung kung ano yung nakasulat na sa Revelation, na hindi ka na pwedeng bumili nang wala kang tatak ng 666, hindi ba? Yung gano'n. Alam mo itong ATM, yung mga credit card natin, di ba? You don't have to bring money.
ito na yun, yung cashless society. Without us knowing, papunta na tayo dun eh. Doon na nakikita namin sa present time is maganda naman sa ating economy. Kaya ang problema po, without us knowing, subtle kasi ang kaaway. Kaya wag nating alisin, palagi nating isipin na ang ating mark the Holy Spirit. That is the mark of ownership of God on us. So wag nating pabayaan na yung mga maliliit na bagay pa na pumapasok sa atin, yung kaunting kasalanan, ay pabayaan nating pumasok sa atin. Kaya mabigat po talaga yan eh. Alam mo kung bakit ayoko ng cellphone? Bakit naman yung may hawak akong cellphone? Ayoko. Natatakot ako doon sa yung credit card. Itinatapat lang. Oo. Kaya nga kapag ka nawala ang credit card Huwag mo, kayong ngayon. bibihira na ngayon ang pinipirmahan ngayon ng Huwag kwan. kayong ng credit card doon sa tindahan. Kawakan nyo. Maski sa gasolinahan, ganun mo lang. Ganun lang. Pag hinawakan nila, bahala kayo. Hindi ko alam yan. Kwan ngayon. May But, kwan. remember, Noah was a good man. He walked with God with moral integrity. He worshiped God regularly in Genesis 6:9. Amen. Many people in the Bible come to God because of fear. But that fear should be the fear of God. A reverential way for perfect love drives out all fear in 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has nothing to do with Fear has to do with punishment. Kapag Has ka to do with natakot ka, punishment. meron kang nagawa. Di ba? Kapag ka, yun nga, fear has to do with punishment. That's why, perfect love drives out all fear. Kapag ka nasa iyo ang talagang kuwan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, yung agape love ng Panginoon, hindi ka na dapat matakot eh. Wala kang dapat katakutan. Pero bakit ka natatakot? Because you are afraid that you will be punished. Dahil may nagagawa tayo. But if we are assured, that's why yung armor of God, yung helmet of salvation, that helmet should always guard our mind. Yung mind natin, kinakailangan, yung justification na tinanggap natin, kinakailangan yan ng pag-ingatan natin, mga kapatid, na tayo ay naligtas ng Panginoon. Sige, bago tayo i-wrap up yung ating topic ngayong araw na ito, tayo po ay bumati sa mga kapatira na nagbe-birthday ngayong araw na ito. February 22, happy birthday Sister Malu Rolio and Sister Tasing Canyoso. Yan. Si Sister Malu, katapat lang yung bahay ng ating Nasugbo Worship Center. Yan. Walang ibang anniversary, no, Brother Bong? Happy birthday, mga kapatid. Yan. Announcement, ang ating mga kabataan ay sa February 25, meron po kayong post-Valentine Quarterly Fellowship, Rhythms of Love ang inyong team. At ito po ay magaganap sa Cramsis, Makati West, 2 p.m. to 6 p.m. Ang dress code po is smart casual. At ang color team is red, pink, and white. Love offering for the food is 250 per head. Yan. Enjoy, mga anak.
Purihin ang Panginoon. So, meron po tayong repeat new song of the week, Give Glory to the Lord, composed by Sister Sally and arranged by Brother S.J. Garcia. Pakinggan natin mga kapatid. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Thank you, Lord. Give glory to the Lord. Yan. Okay. Sa 1 Peter 2:6, tatlong bagay po ang ninanais kong malaman nating lahat. Ang sabi ng salita ng Diyos, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone. Yung lahat ng nagtitiwala kay Jesus ay hindi mapapahiya. Sa isang version, ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, they will never be disappointed. At sa John 14:2 and 3.
Where I am, there you may be. Yung ipinangako ng Panginoon sa atin. I will prepare a place for you. Nakahanda para sa atin lahat. You will not be disappointed and we will not be ashamed. Dahil merong separation talaga. So 1 Thessalonians 4:13 to 18. Upang isama kay Kristo ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. 17, pagkatapos tayo namang buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga nabuhay ay sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Ngayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, so, in conclusion, let us encourage one another. Now we know that the day of the Lord is coming nearer. Mahal tayo ng Diyos lahat. Huwag kang mag-alaala. He wants you and me to be with Him throughout eternity. Ni isa man sa atin ay ayaw ng Diyos na mawalay. Doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Jesus is coming back soon. Babalik. There will be a second advent. Jesus is going to come back soon. Revelation 22, verses 12 to 16. Look, I am coming soon, bringing my reward with me, to repay all people according to their deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes. They will not be permitted to enter. They will be permitted to enter through the gates of the city. Eat the fruit from the tree of life. Outside the city are the dogs, the sorcerers, sexually immoral, murderers, idol worshippers, and all who love to live a lie. Liars go to hell. Verse 16, I, Jesus, have sent my angels to give you this message for the churches. I am both the source of David and the heir to his throne. I am the bright morning star. The resurrection of Christ changed the midnight of disappointment into the sunrise of joy. I have changed the midnight of fear to sunrise of peace with Him eternally in heaven. Matthew 25:21. Every believer wants to hear. Every believer want to hear. Well done, good and faithful servant. Come. Jesus come and worship Him. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama,
Salamat po, Panginoon, na kami inimbitahan mo at kami tumugon. Kami pinawalang sala mo. We have been justified, declared not guilty. And you told us, Father, to live a holy life until your second advent. But now, reporting to you, O Lord, with full conviction, well done, good and faithful servant. Come, Jesus, come. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Jesus, Be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, holds from his throne unto his own, his anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. God bless everybody.